In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day.
Hello, hello. Magandang gabi sa inyo. Balik na naman tayo sa Russia TV. Nandito tayo sa, ano bang grupo to, Brad? Sa DevCon? Alright. O sige, marami tayo dito na panahon sa loob. Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Dito tayo mag-share tayo ng Galatian. I think gagawin ko lang na 4 verses at sa loob at bibigyan natin ng detail verse by verse. So, ngayon, okay lang? Yan. Tingnan natin yan. Sige. Pinag-aralan natin ang Galatians chapter 1. Ngayon ay chapter 2. But dahil sa context ng pinag-aaralan natin, medyo mabagal ang tapos. Nasa Galatians chapter 2, part 3 na tayo. Nandito pa lang tayo sa verse 11. So ang topic natin, ang i-discuss natin ay verse 11 hanggang 14. Ito ang discussion or discrepancies of Peter and Paul. Peter and Paul, nagkaroon sila ng discussion dito tungkol doon sa ginagawa ni Peter as somehow pinagsabihan ni Paul na hypocrites. Kasi ang nangyayari dito ay nagdadala ng aral si Peter na maniwala in the name of Jesus Christ. Kailangan makita natin ang pagkakaiba ng aral ni Peter before and after. Before and after. Pag pinansin nyo ang Book of Acts, nakalagay doon, you or ye men of Israel, especially sa Acts chapter 2, 36 to 38, doon niya binanggit na repent and be baptized of water so you may receive the Holy Ghost in the name of Jesus Christ. Ye men of Israel, the house of Israel, binibigay niya doon ng aral niya sa mga Israelite. Kasi that time, hindi pa pinalalabas ni Jesus Christ ang teaching or preaching sa Gentiles. Mapapansin din natin nung tinawag ni Jesus Christ si Peter sa Matthew 5 ba yun? So let me make sure. Matthew 5:8. Make sure lang tama yung sasabihin ko ha. Matthew 5:8. No, Matthew 10. Okay, Matthew 10. Kung titingnan natin dito sa Matthew 10, yung sinasabi ko palagi na nung tinawag nila si Peter sa Matthew 10:5, sinabi niya, "These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, go not to the way of the Gentiles, and into the city of the Samaritans enter ye not." So sino yung 12 na to? Si Peter ang leader. Sinabi niya, do not go to the Gentiles. Sa mga cities ng Gentiles or Samaritans enter ye not. So, yung aral kay Peter, wag ka pupunta sa Gentiles. Kasi ang preaching doon, ang kaligtasan doon, is maging hari si Jesus Christ. Ma-declare siya na hari ng mga Hudyo. Especially, Bro, napuputol talaga, bro. wait lang. Medyo. Okay, lipat ako. Sige. Lipat lang ako ha. Ano, Brother Rasha? Sa akin hindi. Bakit? Bakit ganun? Sa'yo hindi? Tuloy-tuloy naman siya eh. Parang tuloy-tuloy naman siya, napuputol bro. sa akin. Baka sa Okay lang? part mo yan, bro, Rasha. Okay lang po, Pastor. Tuloy-tuloy eh. Tuloy-tuloy ba Tuloy-tuloy siya sa akin. Mag-refresh lang ako siguro. Mag-refresh na lang ako. Oo. Napapakinggan ko. Mga kapatid, refresh muna tayo. Dahil napuputol daw. Ay, hindi napuputol. Tapos sa atin napuputol. So,
Okay naman yung internet ko, pero try natin. Yun, parang sa atin ata nga. Okay, so wait lang natin mga kapatid. Loading pa. Okay, parang wala pa din. Oh, ito na. Right, guys. Ayan, hello. Naglo-loading sa akin si Pastor ah. Bro Alex? Dinig ba ako? Hello? Bro, okay na? Oo bro, pero oh, ito. Sige bro. Try natin. Hindi bro, Rasha, tuloy-tuloy sa akin si Pastor Alex. Oo. O sige, so bigyan ng pagkakaiba, yung tinawag pa si Peter, wala pang Paul. Si Jesus, function people, talagang kausap niya as man to man, di ba? Talagang kayong pupunta sa Tuloy-tuloy naman yung sa akin eh. Hindi ko main hindi ko maintindihan bakit putol-putol sa'yo bro. ganun ba? Kasi sa akin okay naman siya. Bakit kayo? Let me Sa Hey see. brother Rasha yan, Pastor Alex. Tingnan ko nga sa ano. Tuloy-tuloy din sa inyo. Tuloy-tuloy lang. Bakit kaya? Straight naman yung ano ko dito. Hello, testing. Yung sa live ko ba? Wala Mic na, hindi test. naman nagpupula. Ganon. Ayan. Ito na nga, try natin ulit bro. Sige bro. Tingnan ko. Testing mic test. Brother Rasha, can you hear me? Bro? Okay. So, tingnan natin. So, gusto ko ipaliwanag sa mga kailangan nyong maintindihan kung paano ang sinabi ng Diyos, huwag yung pupunta sa Gentile. Kasi kung sinabi ni God, ni Jesus na pakita nyo the kingdom of heaven is at hand. Bumuhay kayo ng patay. Magpalakad kayo po or kapansanan nila ay inyo at inyo nandito na ang hari, di ba? Pero sa ito na ang king, kailangan kilalanin ng buong mundo. Kumbaga sa candidates, kung hindi ka iboboto ng tao, hindi ka legit na presidente sa mundo. Yung way ng pagiging hari, kailangan may mag-declare sa
kung ikaw naman ay nandoon sa royal blood na ang anak mo ay magiging hari, then pag namatay yung hari, yun. Papapit yun. So, nung panahon na yun, kung papansin ninyo, Israel, so anong nangyari? Ano nangyari? Yung ang Israelite, nag-pray sila kay Samuel or humingi sila ng tulong sa propeta na yun nga si King Saul. But fast forward, nung dumating siya, eto na ang hari, eto na yung hari. Yung tawag kay Peter, nasa isang tabi, at nung after the resurrection, tinawag si Apostle Paul, na si yung aral niya. Teka ha, reset mo nga. Reset muna tayo. Paul and kay Peter kasi sa Acts 10, Pastor, so Alex, bro, pwede Okay. mag-reconnect ka muna, bro. wala talaga. Alis ka Okay. nga dito tapos balik ka. Puputol talaga sa akin. Okay naman yung kay Denmark kanina. Ba't kaya ngayon yung ano pala? Yung link gusto niyang mas-send sa kabila. Putol-putol talaga. Putol-putol din sa inyo? Ngayon lang yan. Kanina tuloy-tuloy man. Ngayon lang yan. Ngayon lang? Wala ako, bro. Yan, malinaw, malinaw. Ito, Clear? O yun, ito, may clear ito. Am I good? Sige bro, sige bro. Nag-iba din yung boses. Oh. Sige bro. Okay, so tuloy natin para makakuha rin tayo ng mga questions. So, nandoon na tayo sa sinasabi ko sa inyo na yung pagtawag kay Peter, do not go to the Gentiles, iyon yung buhay pa si Jesus Christ. Nung na-crucify siya, after nung bumangon siya, which is after the resurrection, tinawag naman niya si Apostle Paul at siya ang teacher and apostle of the Gentiles. So, kailangan instead na mapagbukod natin ang aral ni Peter at aral ni Paul, tingnan natin kung paano sila nag-reconcile. Kung paano sila nagkasundo na hindi si Peter ang susundin, kung hindi yung itinuro ni Jesus Christ kay Apostle Paul na we are saved spiritually. Hindi yung itinuro kay Peter na magpagaling ka, magpabangon ka ng patay. Ano pang sabi niya? Na ipakilala mo ako na hari. Hindi ganoon. Ang kaligtasan noon ay ipakilala siya na Messiah. Pag siya ay naging kinilala siya, the one who, sa John 6:40, hindi ba sabi niya, the one who, and this is the will of him that sent me. Sabi ni Jesus. Ito ang kalooban ng aking Ama na nagpadala sa akin. Kung sino man ang nakakita sa akin at nanampalataya ay may buhay na walang hanggan. Kung sino daw ang nakakita at nanampalataya sa Kanya. In the name of Jesus, if you have faith na siyang pinadala ng Ama, meron kang buhay na walang hanggan. Iyon ang turo noon, in the name of Jesus Christ. Pero wala, yun, hindi natin nakikita ngayon.
We don't see him anymore kasi wala siya eh. So here comes another apostle na idineclare niya, hindi lang yung kung sino siya, hindi lang yon. Hindi natin nakita eh. In addition to that, kung ano ang ginawa niya. Kaya dito papasok yung gospel of salvation. Sa kabila, sa Matthew 24:13 or 14 is the kingdom gospel. Kingdom gospel versus gospel of salvation kay Apostle Paul ay magkaiba. Kingdom gospel is makilala siyang hari. Then he will lead the world. Yung gospel of salvation, ito ay mayroong timeline na kailangan makita ng Christians kasi may rapture ang Christians at babalikan niya yung nation of Israel after that. So nandito tayo ngayon sa gospel of salvation na if you believe yung hindi mo nakita what Jesus did on the cross, yun ang kaligtasan. At nandoon yan sa 1 Corinthians 15:1 through 4. So ngayon, i-reconcile natin ang aral ni Peter at aral ni Paul dito sa Acts. Pag tinignan nyo ang Book of Acts sa chapter 10, kung papansinin ninyo, kinausap ng God or ni Jesus si Peter through vision. Kill and eat, sabi niya. Kill and eat, kill and eat. Ano yung message doon? Yung mga animal doon na hindi nyo kinakain, pwede nyo nang kainin ngayon. Ang ibig sabihin noon, nilinis ko na yan ng blood ko, you can now go out and preach to the Gentiles na marurumi. Marurumi ang Gentiles, di ba? Hayop, aso ang turing sa atin ng Panginoon kasi iba ang Diyos natin. So, pagdating sa Acts 11, in fact, sa Acts 11, I think Acts 11:40, Acts 11:43, tingnan niyo yung sinabi ni Jesus Christ. Ni Peter, Acts 11:43, I think that's what, 11:43. Sabi ni Peter, tingnan niyo ta ha, 11:43. Litong-lito siya eh. Tama ba ako? Acts 11:43 ba? Or Acts 10, sandali ah. Acts 10:43. Ito ha. 43. Okay. No. Okay, tama. Sabi niya sa Acts 10:43, to him, si Peter to ha, to him give all the prophets witness that through his name whosoever believeth in him shall receive remissions of sins. In his name pa rin. While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. So ang ibig sabihin dito na nung nagsalita siya about his name and believe, the Holy Ghost fell. So ano ibig sabihin nun? The Holy Ghost fell, sinelyuhan sila ng Espiritu when they heard the word believe, nung naniwala. Iyon yung purpose ng Acts 10 na Peter, kill and eat. Kill and eat. So, ibig sabihin nun, go out and preach to the Gentiles. So, dito, unang nag-preach si Peter, kanino? Kay Cornelius. The word believe. Kaya, sabi ni Peter, now I remember. Kaya pala sinabi ni Jesus Christ sa Acts 1:5, John indeed baptized you with water, but not many days hence, you will be baptized with the Holy Ghost. Tandaan nyo, itong time na to, hindi pa niya nakikilala si Paul. Sa Acts 13, na-meet niya si Apostle Paul. Sa Acts 15, sinabi na ni Jesus Christ, by the grace of God, we are saved. Pero nandun pa rin yung discrepancies ng pagkahudyo niya na kasi may takot pa siya sa religious leader na hindi basta-basta siya lumalapit sa Gentiles kasi meron pang sabihin na natin na hypocrisy na marumi kasi ang Gentiles sa tingin ng mga Hudyo. So pagdating sa Acts or Galatians, eto na ang correction ni Apostle Paul kay Peter. Ito na ha. So nakita niyo yung pagkakaiba sana ha. Nag-reconcile ang Panginoon kay Peter na
kill and eat. Kill and eat, kill and eat. Ibig sabihin nun, yung maruruming hayop, pwede mo nang kainin yan, niligtas ko na yan, or nilinis ko na yan, it means pwede na siyang lumabas ng preaching sa Gentiles. Before sinabi niya, wag muna kayong lalabas until I gave you until I poured out yan, para magbigyan ko ng message itong sinasabi ko sa iyo. Galatian. 4 verses lang to ha. Galatians 2:11. Tingnan niyo ha. Sabi sa 11 ni Paul, but when Peter was come to Antioch, I withstood him to the face because he was to be blamed. Sa Tagalog nito, ngunit nang dumating si Cephas, si Peter to, sa Antioca, ay sumalansang ako sa kanya ng mukhaan sapagkat siya'y nararapat hatulan. Hinarap niya si Peter sa ganitong dahilan, okay? For before that certain came from James, he did it with the Gentiles, but when they were come, he withdrew and separated himself, fearing them which were of the circumcision. Sino yung which them of the circumcision? Yung circumcision, iyan yung mga Israelite, yung mga leaders, Pharisees, or kung sino man na winidraw niya yung sarili niya nung may dumating na mga Hudyo. Okay? Ito yan sa Tagalog. Sapagkat bago nagsidating ang ilang mula kay Santiago, yung kasama ni Santiago, ay nakisalo siya sa mga hentil. Kumbaga, after nung madinig niya yung preaching ni Jesus or through vision na pwede ka nang magturo sa Gentiles, nakikihalubilo na siya sa Gentiles ngayon at sumasalo pa sa pagkain. Ito yung sinabi ni Paul. Ngunit nang sila'y magsidating na, siya'y umurong at humiwalay sa mga hentil, palibhasa'y natatakot sa pagtutuli. Natatakot daw sa pagtutuli. Ibig sabihin, natatakot sa mga leaders ng Hudyo. Circumcision, circumcised Israelite yun. Uncircumcision, iyon yung tayo, iyon yung Gentiles. Okay? Now, okay, sandali lang ha. Wait lang. Give me a second. Okay, now, okay, eto na. Sa 13, eto. And the other Jews dissembled likewise with him, insomuch that Barnabas also was carried away with their dissimulation. So ang Tagalog nito, at ang ibang mga Hudyo ay magpakunwari rin namang kasama niya. Ano pati si Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari. Ibig sabihin, alam na niya na kailangan ng lumabas sa Gentiles. Alam na niya na ang Gentile world ay kasama sa kaligtasan, pero they are not fully convinced na panindigan. Kaya sabi ni Paul, I face him face to face na hindi dapat ganyan. Kailangan panindigan natin na ito ang kaligtasan ngayon. Ito ang kaligtasan, sa blood tayo kailangan through faith, di ba? Pero nung nagtuturo sila, they were not certain to preach the gospel. So sabi ni Paul, hinarap ko yan. Tapos eto sa 14. But when I saw that they walked not uprightly according to the truth of the gospel, I said unto Peter before them all, if thou being a Jew livest after the manner of Gentiles, and not as do the Jews, why compellest thou the Gentiles to live as do the Jews? So sa Tagalog nito, babasahin ko, and I will explain ko muna and basahin, bakit nyo
Ano ba to? Wait. Nakalagay dito ay, sinabi niya, ngunit nang aking makita na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo, yung Gospel of Salvation, sinabi ko kay Cephas, kay Peter, sa harapan nilang lahat, kung ikaw na Hudyo ay namumuhay gaya ng mga Gentile at di gaya ng mga Hudyo, bakit mo pinipilit ang mga hentil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? So, ibig sabihin ni Paul, alam mo na ang kaligtasan ay through faith and by faith sa Israelite, bakit mo pa sinasabihan sila na kailangan nating gawing ito? Kailangan may pagtutuli, kailangan sumunod sa batas. So, iyan yung dala pa ring aral ni Peter kasi nandoon yung, sabihin na natin na ang tradition ng aral ng Israelite ay mag-save ng pera to the poor. There is nothing wrong with that. Walang mali doon na tumulong. Ang pinakikialaman ni Paul or ni Paul, sinasabi niya, huwag mong ibigay ang yoke of bondage na pasunurin mo sila sa batas ng Jews para maligtas. Iyan ang sinasabi niya. Tayo ay ligtas meron tayong kalayaan. We have the liberty. We have liberty in Christ. Ibig sabihin, may kalayaan tayo. Ibig sabihin ng kalayaan, meron na tayong peace sa Panginoon kasi niligtas na niya tayo. So after being saved, yung good works natin, it is not a requirement anymore for salvation. However, ang ginagawa mo, Peter, ay binibigay mo ang yoke of bondage na pinasusunod mo pa sila, pero kahit sino sa atin, walang nakasunod. Walang nakasunod sa atin dyan. Bakit mo ibinibigay ang pagsunod sa kanila, whereas we as a Jew or Jews nation or Israelite, walang nakasunod? So kaya sabi ni Peter or sabi ni Paul, you are hypocrites. Kaya kita hinarap, I have to really change that. Kaya yung book of Galatians, kung makikita ninyo, justification by law, you have fallen from grace. Ibig sabihin, if you wanna be saved doon sa batas, kung ano man ang inuutos ng simbahan nyo ngayon, you don't have the grace of God. You don't have it. Kasi ang grace of God ay salvation as a gift. Free gift. You don't deserve it, but God did it to you in Jesus' name. So, yung book of Galatians ay pinuntahan niya na, oh, foolish Galatians, sabi niya. Who have bewitched you? Alam nyo na niligtas na tayo, bakit dinadala nyo pa dyan ang batas? Bakit dinadala nyo pa dyan na kailangan nyong gawin to? Kailangan nyong gawin yan. That was the time of Galatians. So, right now, kung titingnan ninyo, ang Galatian is being transitioned to different churches ngayon, local churches na may mga pangalan. Ano? Ano mga pangalan? Iglesia ni Cristo, Mormons, JIL, MCGI, Jehovah's Witnesses, Grace Church, kung ano-anong church. Ano nakalagay doon? Kailangan magpa-water baptize kayo. Kailangan maglingkod tayo. Kailangan dumalo kayo sa church. Kailangan makita na ang buhay nyo ay mabago. Kailangan makita sa pagkatao nyo na kayo ay Christians. Kailangan. Iyan ay yoke of bondage na dala ng local church. Kaya sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 11:3-4, mag-iingat kayo dahil ang tuso na ahas ay tutusuhin kayo na darating yung tao na yan na magpipreach ng another Jesus, ng another spirit, ng another gospel. So baka kayo ay maloko, yung kahinaan ng puso nyo, yung pagka-inosente at pagkamakadiyos nyo ay madaya ng other Jesus, ng other spirit, ng other gospel. So what is the gospel?
Is it kingdom gospel, Jesus as king, or gospel of salvation from what Jesus did? So you have to know that. Matthew is physical dealing to the church or to the Jews. Kay Apostle Paul ay spiritual dealing came from the gospel of Christ. Na when you believe this gospel, which is the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, you are saved. So, saan ka makikinig? Matthew, Mark, Luke, and John, or the gospel of Apostle Paul? So, kayong nakikinig kay Peter alone, you have to consider what Paul did. Kayo namang mga nakikinig kay Peter and Paul, you have to consider kung ano yung pinagagawa nyo para maligtas. Dahil kung may pinagagawa kayo na kailangan to, you have the wrong Jesus. You are with or versus Jesus says. My Jesus coming from Apostle Paul versus to your Jesus. So sana maklear yan sa inyo. And Brother Rasha, maikli lang to. Part 3, let's get some questions para magkaroon ng clarification yung ibang hindi nakakaintindi dito. Binigyan ko lang ng konting linaw. Peter and Paul are together. Meron silang reconciliation. Pinakita ko lang sa inyo ang pagkakaiba nila before. But now they are together preaching the blood of Jesus Christ. We are saved through faith and not of works. Brother Rasha, let's do it. Shoutout muna sa ating nasa live audience. Siyempre, dito sa ating mga tropa na nasa loob sa Debaters Convention. Shoutout dito kay Brother Bok, kay Danman Santiago ng Reform, Brother Albert ng Victory Church, Brother Pastor Mark ng Born Again Oneness. Shoutout din kay Michilada ng Reform, Zach ng Saksi ni Cristo, syempre kay Sister Nena ng Catholic. At dito din sa ating nasa live, shoutout mga kapatid, dito kay Brother Erwin de la Cruz ng Reform, shoutout din kay Disipulo, at dito din kay Master pala, Patrick, na laging sumusubaybay sa atin, at kay Brother Alex. Meron siyang question pero medyo ano to, ano ba tawag nito? Medyo ano siya, sensitive. Ayan. So, shoutout kay Disipulo. Sabi niya, pabago-bago ang aral ni Pastor Alex. Sabi niya sa isang video, isa lang ang gospel. Ngayon naman, marami, magkaibang gospel. Mali yan, okay? Ako nasusundan niya yung sinasabi ko. 3 gospels ang sinabi ko na nilabanan ko si Pastor Lloyd dati. Ang sinabi ko, 3 gospels, i-explain ko sa inyo. Kingdom gospel, nung si Jesus ay buhay pa. Gospel of salvation after the resurrection. Nung si Jesus ay nasa langit na, may dala ang anghel na everlasting gospels. So, kung nakita mo yung mga aral ko, napaka-consistent ko sa tinuturo ko palagi. Kung meron man akong slide mistake sa mga words, iyon lang ay parang error ng human na it can be stand corrected kung masabi nyo na bakit mo sinabi to. Pag nalaman ko na mali yan, mag-apologize ako sa inyo na nasabi ko lang yan through yung pagiging spontaneous ng preaching ko. Kasi hindi ako nagbibigay ng time na to edit ang live ko. Hindi ako nagbibigay ng time dyan. Always spontaneous. In fact, pag nagpipreach ako, almost 99% wala akong prepared na verses. Kasi hindi ako good to have preparation. Mas ano ako pag nag-i-sprout out lang yung mga verses sa akin. Let's say, pag binasa ko yung 11 through 14 na discussion, bigla na lang may lalabas na connection na kagaya ng Acts 10, 11, Acts 1, lumalabas lang sa utak ko yan by memory. Pero kung ililista ko yan, I'm not good on that. But I can guarantee you, I am certain that I'm just preaching one gospel today to be saved and 2 others doon sa outside na sinasabi ko for salvation. So, next question tayo, bud.
Next question natin, dito kay, shoutout kay Brother Ramil. Praise na dahil naniniwala si Pastor Alex na isa lang ang gospel. Di tulad dati na ang paniniwala. So same pa din to kanina. Shoutout kay Pastor Elmer Chavez. Tanong ko lang kay Bro Alex, ang John 3:16, ito po ba ay gospel of the kingdom o gospel of grace? Okay, gospel of grace and gospel of the kingdom. Together yan, ha? Gusto kong sabihin sa inyo na ito ay double application and I will explain it at sana makita nyo, okay? Sabi dyan sa John 3:16, and let me make it in detail, ha? Para makita nyo. Maganda yung ganyang mga tanong kasi fruitful question. We have to give the value. John 3:16 is this. Sabi niya, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. So let's see. For God so loved the world. The world is people. People, tayo. That he gave his only begotten Son. Pinadala niya ang the one and only Son, that whosoever believeth in him should not perish. So nung nandito siya, ito ang first fold. Pagdating niya, whosoever believeth in him. So ano ang pagpakilala niya? Ano ang pagpapakilala niya? Siya ay the King, the Messiah, the begotten Son, the Son of Man, and the Christ. So, whosoever believeth in him, na siya yun, in the name of Jesus, they have everlasting life. Sino ang example dyan? Samaritan woman. Di ba? Yung Samaritan woman, sinabi niya, woman, kung tatanggapin mo ang tubig na ibibigay ko sa iyo, hindi ka na mauuhaw. Anong response ng babae? Sinabi niya, meron niyang nakalagay dito, naka-prophesied, may nadadating na propeta. Ano ang sabi ni Jesus? Woman, I am he. Do you believe me? Yes, Lord, sabi ng babae. So nakita ng babae si Jesus Christ. She believes, then ano nangyari? Go ahead. Inutusan siya, tawagin mo yung asawa mo, and then to cut the long story short, napatunayan ng babae na siya ang king, siya ang Messiah. The one who seeth the Son and believeth on him may have everlasting life. So, yun yung isa na patunay na when you have faith in him, in the name of Jesus Christ, you are saved. Yun yung first fold. Lahat ng nanampalataya na nakakita ay ligtas. So, iyan ay kasama ng physical seeing the Lord and at the same time, the grace of God. When you believe me, you are saved. Iyan yung first. Ito naman yung second. Ito yung grace through faith. Iyon yung grace by faith. Ha? Nung nakikita siya, by their faith, seeing him, they are saved. Grace by faith. Ito naman, grace through faith. Why? Kasi hindi siya nakita, they believe. We believed. So ito yung gift na pumapasok dito yung salvation na sealing of the Holy Spirit. So, ano ang ibig sabihin nito? These are both grace, but you have to identify they see Jesus Christ. By faith, they are saved. Now, itong other grace na to ay through faith naman. Now, we don't see him, we believed. Pero ang pinakamatindi dito, we are sealed with the Holy Spirit. So, John 3:16, it is both grace by faith and grace through faith after the resurrection. So, kailangan makita natin yan. It seems like it is different. There is a slight differences. Pero pag nakita mo yung value, where are you now? Nasaan ka ngayon? Are you there na makikita mo siya? Hindi na. So, you have to know now how to be saved na kung ano man ang gagawin mo. Anong gagawin ko para maligtas?
Kailangan daw doon makita mo. Ay, hindi ko na nakikita ngayon. Read the book of Apostle Paul from Romans to Philemon, then you will be saved by faith. So the question is, it is grace, but there is a slight differences. By faith and through faith. Next question tayo. Sana clear sa inyo yan. Bro Asha. Asha. Dito muna tayo mga kapatid sa ating audience. So, sino yung gustong magtanong? Ako, bro. Sige bro, proceed bro. Good evening, Pastor. Si Albert po. Yes, Question ko lang po, Pastor, in context do sa Galatians chapter 2, ano po yung interpretation niyo sa verse 18? Yun lang po yung question ko. Sa verse 18 po. Okay, basahin natin para mas maganda. Galatians 2:18. Nakalagay dito, for if I build again the things which I destroyed, I make myself a transgressor. Ang Tagalog nito ay, kung akin niyang muling itayo ang mga bagay na aking sinira, sa aking sarili ay pinatutunayan ko na ako'y suwail. So, ano yung ibig sabihin nito? Ano yung interpretation ko? Yung dating itinayo niya ay yung zealous, hindi ba? Siya ay Pharisee of the Pharisees. Alam niya ang batas, zealous siya sa God, fanatic siya sa God of Israel. Sabi niya, kung akin niyang muling itatayo ang mga bagay na aking sinira, ang ibig sabihin nito ay, dati na akong nagpe-persecute ng Christians dahil maka-Diyos ako, dahil ako ay naniniwala sa God of Israel. Kung ibabalik ko yan, kung ibabalik ko yung ganyan, ay ako ay suwail sa Diyos. Bakit niya sinabi to? Kasi pertaining kay Peter, pertaining sa mga Christians na Hudyo na nagdala ng faith plus works. Ibig sabihin, connection kasi ito, Brad, ng verse 7 and 8. 6, 7, and 8 na meron silang meeting, meron silang conference. Yung conference na yon ay sinasabi nila, okay, maniwala tayo kay Jesus Christ na siya ay namatay para sa atin. Pero kailangan sumunod tayo sa batas kasi utos niya yun. Kailangan sundin natin. Faith plus works. Kaya sabi ni Paul, hindi pwede yan. Hindi pwede. Ang kaligtasan ay by faith, through faith sa ginawa ni Jesus Christ, at iyon ang kaligtasan. One-time event lang yan. Hindi ako papayag. Kasi kung itatayo ko na naman yung dati kong itinayo na mali, magiging suwail ako sa Diyos. Hindi ako karapat-dapat. Suwail ako. Hindi nga yun ang tama eh. Ibabalik ko pa ba? Na kailangan akong may pananampalataya, tapos may iaalay ako, may gagawin ako, babalik pa rin sa faith in God, faith in Jesus, plus follow the law, plus sundin to. No, hindi ko na itatayo. Pag ginawa ko pa yan, suwail ako. So yun ang interpretation ko doon, faith plus works, kung ba itatayo pa niya yung dati. Brother Albert. Next tayo. Dinig ba ako, Brad? Dinig. Okay. Kung meron pang follow-up po, pwede pa naman si Pastor, no? Pwede kung hindi clear. Siguro. Sinong yung gustong magtanong pa? Meron sa live? May tanong ako. Brother Michilada ng Reform. Proceed. Magkaiba ba yung kaligtasan sa Old Testament at sa New Testament? Ngayon kung ang sagot magkaiba, bakit sabi sa Old Testament, Noah found grace, Abraham believed and it was counted to him as righteousness, and then Moses found grace? Yun lang. Okay,
magkakaiba ang way of salvation. Okay? Kung titingnan mo, the way the Old Testament was created, God is choosing people para gamitin niya sa pagbaba niya. Here is the example. Noah found grace in the eyes of God. So God is dealing to the heart of Noah na Noah is perfect. We know no one is perfect, di ba? Pero in the eyes of God, nakita niya na si Noah ay may pagkilala sa kanya, yun ang perfection niya, nakilala yung magiging maka-Diyos niya ni Noah. So anong ginawa ng Diyos? Pinili niya si Noah, ginamit ng Diyos si Noah na ano? Para maging lineage niya sa pagbaba niya. Example build the ark Noah, tapos binigyan niya ng judgment, kagaya na ni Pastor Jaramel, sinabi niya, ginamit niya yung lupa or tubig sa pagja-judge sa tao kung hindi maniniwala sa kanya. So here comes the Noah's Ark. Then after Noah's Ark, kung titingnan mo, in the lineage of Shem, nandoon si Abraham. Ano nangyari? Pinili na naman ng Diyos. 'Di ba? Pinili. Pero nandoon yung Abraham, do you believe me? Kung nakikita mo ang mga stars na yan, ganyan karami ang magiging descendants mo. Abraham, do you believe me? Sabi niya, yes, Lord. So, okay, let me use you right now. Bibigyan kita ng dalawang covenants. Covenants of promise and covenant of Israel, di ba? Two covenants. So, ano yung unang ginamit niya? Yung nation of Israel as father of that nation. Pinili niya to be the father of that nation. But later on, the father of many nations. So, paano ma-save noon? Yung faith ni Abraham, but God has to choose him. God chose him, di ba? Now here comes the nation of Israel. Yung sinasabi mo kay David. Ano ang sabi kay David? Yung grace na sinasabi mo kay David, medyo malalim yan. Pero bibigyan ko ng short foretelling, foreseeing na ibinibigay sa atin ngayon. Dati pag ikaw ay nag-fornicate, you are stoned to death. Dati pag ikaw ay pumatay, you are stoned to death. Pero yung buhay ni David, ipinakita ng Diyos na this kind of grace ay ibibigay ko sa inyo in the future. Na kahit magkasala kayo, seselyuhan ko kayo, ligtas pa rin kayo. Ligtas kayo. Iyan ang foretelling sa ngayon. Hindi ibig sabihin pwede kang pumatay, hindi ibig sabihin pwede kang mag-fornicate, kung hindi ganun tayo kamahal ng Diyos. Kasi pag namatay na siya, before I get there, yun yung kay David. Yung foretelling na mangyayari ngayon. Pero ano ang purpose? Kung titingnan nyo, pinipili niya ang tao. God is choosing people sa lineage niya para sa paglabas niya. Now, nang lumabas na siya, ano nangyari? Ano nangyari na? Pinili pa rin niya yung tao na kasama niya, di ba? Sila yung 12 apostles. Nung hindi siya dineclare, nung namatay siya, sino ang huling pinili niya? Si Apostle Paul. Nung si Apostle Paul ay nag-preach ng gospel at tinuruan niya si Apostle Paul kung ano ang ipipreach sa mundo, may pinili pa ba siya? Wala na siyang pinili, di ba? Baliktad na ngayon. Tayo na ngayon ang pipili kung paano maliligtas. So, ang sabi mo sa akin, kung magkaiba yan, paano mo i-explain? Noah and Abraham, pinili faith, ligtas sila. Pero sa nation of Israel is faith plus works na, ano sinabi? Pag kayo ay nagkasala, kill the animal. Ialay mo sa akin ng dugo. You have faith in God. Is it enough? Hindi. Pag nagkasala ka, kill an animal para ma-remission yung sin mo. So, faith in God, do the work, kill an animal. Dahil kung hindi ka mapupunta sa Abraham's bosom. Pero yung promise kay Abraham na skip of Israel, nandito na tayo sa promise of the coming king. Sino sa tingin mo ang pinili sa atin ngayon? Si Iglesia ni Cristo ba? Ang Pope ba? Si JIL ba? Sino ang pinili sa tingin nyo? Si Ellen G. White ba pinili? Wala na, di ba?
So ano ngayon? Pipiliin natin yung ginawa niya. So iyan ang pagkakaiba. Merong faith plus work, ngayon naman is faith alone. Diba? And after the rapture, it's going to be faith plus works kasi ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Yung sinasabi niyo na God is the same today, yesterday, today, and forever. Totoo yan. Pero you have to know what He says, what He said before. Kill an animal. Ngayon ba papatay ka pa ng animal? Stone to death. Ngayon ba nag-i-stone to death ka pa? Hindi na, di ba? So you have to know the timeline of the event. Ang sinabi ni Apostle Paul sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman like me, not to be ashamed to what? Rightly dividing the word of truth. Yun ang dispensationalism na kailangan maibigay mo yung right chapter, right verses to the right group of people. You have to read the whole Bible, but hindi mo pwedeng i-apply ang lahat ng nakasulat doon sa iyo. You have to know where you're at. I'm standing right now under the blood of Jesus Christ, and when you believe that, you are saved. Next question. Pwede pa isalas na. Sure. Okay. Yung Ephesians 2:8 and 9 ba, hindi ba siya applicable sa Old Testament? Tapos, yung meaning ba ng salitang grace sa Old Testament tsaka New Testament magkaiba? Yes, magkaiba 'yon. Kasi ang grace sa Old Testament ay pinipili ng Diyos. Yung grace na ibinibigay niya. Nagbibigay siya ng grace kagaya ng ginawa ni David. David ay pumatay at nag-fornicate, dapat patay na siya. Pero God gave him grace. Kaya nga sinasabi niyang God has that power kasi He is God. Tingnan natin ang sinabi sa Galatians, Romans 4. Romans 4. Tingnan mo yung sinabi ni Apostle Paul dito, ha. Romans 4:6-7. I hope I'm right on this. Ito. Romans 4:6. Even as David also describeth the blessedness of the man unto whom God imputeth righteousness without works. Gaya naman ng sinasambit ni David na kapalaran ng tao na sa kaniya'y ibinibilang ng Diyos ang katuwiran ng walang gawa. So yun yung nangyari kay David. 7. Saying, blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. Na sinasabi, mapapalad yaong ang kanilang mga pagsalansang ay ipinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. So how do you apply this? Ano ang sabi ni David? Mapapalad ang bibigyan ng Diyos ng ganitong klaseng righteousness. At ang mga kasalanan ay tatakpan. Yun ang sabi niya. Now it happens. Nangyari ngayon. Ito yung fullness ng grace of God na we are imputed of His righteousness and our sins are taken away, forgiven. So yung sinabi mo, for by grace are ye saved through faith. Diba? And it is not of yourself. It is the gift of God. Yun ang sinabi ni David na mapalad ka pag ibinigay sa iyo ng Diyos yan. Ano sa 8 or sa 9? Not of works. So yung ginawa ng God kay David, kung makikita mo yung wisdom ng God, in the future, gagawin ko sa inyo to. But you have to see what I did. Ngayon, dito kay David, nakita ng Panginoon kung ano ang puso ni David, kung paano siya kamaka-Diyos, pero tao lang siya na nagkakasala. Okay, God has the power to do that to David. But later on in the future, ako mismo ang gagawa nito sa inyo na kahit kayo nagkakasala, tatanggalin ko yan because of my blood. So yung gift of salvation na ibinigay sa atin ng Diyos ay we are so blessed because we are imputed righteousness and our sins are forgiven forever because of we have the new creatures right now naka-seal sa ating kaluluwa.
Sino ang niligtas? Ang kaluluwa natin. So, okay na tayo. We are saved. Kaya sinasabi ni Apostle Paul, let us not use our liberty to do bad things. Hindi natin pwedeng sabihin na, ligtas na ako eh. Pwede na akong mangalo niya. Pwede na akong magnakaw. Wag ganun. Wag ganun. Hindi ganun ang itinuturo ni Apostle Paul. Ang sabi ni Apostle Paul, use that liberty not to walk in the flesh, but to serve Jesus Christ. So yung sinasabi mo kanina ay magkaiba sa old, magkaiba sa new. God choosing people, but now we have to choose God. Okay? Kung hindi clear yan, Brad, paki-follow up mo pa, okay pa ako. Binigyan mo pa ako ng time, Lex. Last na lang. Okay. Okay. So, yung sabi mo kasi magkaiba yung grace sa Old Testament tsaka New Testament. Yung definition ba ng grace sa Old Testament nagbago sa New Testament? Yes. Kung nagbago yun. Mhm. Nagbago yon kasi kung titingnan mo, there is no sealing of the Holy Spirit. Kasi sa Old Testament, God can take away the Spirit, di ba? David was praying na, Lord, please do not take the Spirit. Yung righteousness niya. Yung grace niya is with the Spirit na nilalagay. But God has the right to take that away. Inaalis ng Diyos yan pagka gusto niyang alisin. Kasi doon ay wala pa yung sealing. Pero ngayon, you are sealed with the Holy Spirit of promise. Kaya nga nag-stand yung eternal security because of that grace. Yung grace ngayon is hindi natin natawag dito sa iniisip kong salita. Yung kumbaga, hindi karapat-dapat sa atin ang kaligtasan na to. Pero siya ang gumawa para iregalo sa atin. Pagtanggap mo ng grace na yan, you are sealed and saved forever until you die. Iyan yung pagkakaiba. Sa Old Testament, there is no sealing of the Spirit of that grace. Walang sealing of the Holy Spirit. What is the example? Si Noah, nagkaanak yan, di ba? Noah, sino ang ligtas doon? Sino ang mga ligtas dyan? 8 souls, di ba? Noah and wife. 3 sons and wives, di ba? Sino yun? Ham, Sham, and Japheth. They supposedly saved, di ba? So pagdating kay Ham, ano ang lineage niya? Ham bigat Cush. Cush bigat Nimrod. At itong lineage na to, ito ang lineage ng mga demonyo. So kung nandoon yung grace na yan, kung nandoon yung grace ng sealing of the Holy Spirit, dapat ligtas sila. Pero wala pa doon. So, ang nangyari, magkaiba sa ngayon. Pag naselyuhan ka, kasi ang promise ng Panginoon sa kay 1632 ng Acts, di ba? 1632 of Acts, ano ang sabi? Ito na yung time na nagpi-preach na si Peter na naintindihan na niya ang grace of God when you believe, di ba? 16:32 Acts 16. Let's do it. 16:30. Di ba itong jailer, ang sabi niya, what must I do to be saved? And brought them out. Ito yung jailer, sabi niya, at sila'y inilabas at sinabi, Acts 16:13 or 30. Mga Ginoo, sabi nitong tao na to sa mga apostles. Mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Maligtas saan? Sa impyerno, di ba? Ano ang sagot nila, which is Peter was the leader back then. Still. And they said, si Pablo yata ang nangaral dyan. okay, it could be Peter or Pablo, hindi na big deal sa akin yun. And they said, someone stood up, Peter or Paul. And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. Believe, and thou shalt be saved. Pero that time was not, di ba? So yun yung medyo kailangan natin bigyan ng detail pag-aaral kasi pag pinagsama natin ang old and new, saan tayo babaksak? Faith plus works. Mawawala ng value ang blood ni Jesus Christ. Okay? Now we have to choose salvation from what He did. Before, God has to choose us for them to be used by God. Pero sino? Di ba?
yung 'di ba, may lahat sila sumusuway, lahat sila sumasamba sa Diyos-Diyosan kasi that time God of Israel versus many gods. And that time it's all about politics. Still right now, naging politics din kasi God o Jesus under the blood of Jesus Christ through faith, not of works, versus many Jesuses na through faith plus works. Kailangan gawin niyo to, kailangan gawin niyo yan, dahil kung hindi, hindi kayo ligtas. Pero kay Paul, no, you are sealed and saved. Sana makita niyo ha, old is different from the new. Kasi if old is the same as new, it should be the testament of the Bible. Wala nang old, wala nang new. Okay? Next question. Ayun na yun. Hanap tayo ng ibang magtatanong pero bago yan, shoutout muna sa mga kapatid sa ating bagong pasok sa ating live. Nakapost kasi yung aming link mga kapatid. I don't know kung sinong pumasok galing sa link. At nandito si Brother Anthony, bago sa akin. Pumasok din si Ron ng UPC at Pastor Jeramil ng Gold. At shoutout din sa lahat ng nasa loob. Question again kung meron dito sa loob. Meron ba gustong magtanong kay Pastor? Wala na. Wala na ba? Mag-unmute lang Siguro kayo ha. pahabol ako dun sa dun sa tanong ni Mitch kanina, Pastor. Mhm. Yung kung if different yung pamamaraan ng pagliligtas ng Panginoon in comparison sa OT and New T, isn't kung taking its logical consistency, lalabas ba pagka nakita-kita tayo sa langit, meron doon sasabihin niya sa atin na hindi ako nakapasok dito dahil kay Kristo. Parang pag nagtanungan tayo doon, Pastor, paano ka nakapasok dito? Ako kay Kristo. Ako hindi. Meron bang ganun sa langit? Walang ganun sa langit. Yung time of the event, kaya yung dispensationalism, kailangan malaman natin na saan tayong timeline nakapasok. Saan tayo, ano ang kaligtasan ngayon within the realm of our dispensation. Kasi nung nag-transition, nung hindi pa tinatawag si Apostle Paul at nandoon tayo sa in the middle of transition, how are we gonna be saved, di ba? Paano? Paano maliligtas yung hindi nakarinig ng gospel? Paano sila maliligtas? So ang answer ko doon is God will see the heart of people. Yung sinasabi niya na the Gentiles, the law is written in their hearts. So Diyos na bahala doon. Diyos na bahala doon. Now sa atin naman ngayon na nag-aaral tayo lahat. Ikaw nag-aaral ka, si Brother Denmark, si Brother Russia, lahat kayo dito nag-aaral. Nag-aaral kayo lahat. Nag-aaral ako. Pero meron tayong somewhat discrepancies sa mga itinuturo natin. So itong tayo dito, kung 10 o 20 man tayo dito, I think sa pag-aaral ko, ang kailangan nating makita, yung blood ni Jesus alone without any works. Ito as of now. So bakit ko sinabi yan? So sa panahon natin ngayon, kailangan makita natin yung after the resurrection of Jesus Christ, ano ang mga sinabi niya kay Paul. Nandoon tayo ngayon sa kung ano ang mga sinabi niya kay Paul, kung paano maligtas according kay Jesus Christ. Sabi ni Paul sa Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ. It is the power of God unto salvation to the Jew first and also to the Greeks." Sa mga maniniwala. So doon tayo dapat nakabase. So sa question mo na yan na ganun, hindi ko masabi na meron tayong kaligtasan na pare-pareho na under Jesus Christ. Kung meron kayong intention sa work na meron kayong pinagagawa, I think Jesus will disregard that. Kasi may warning siya nung buhay pa siya, di ba? Sa Matthew 7. Sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian niya, kundi ang sumusunod ng kalooban ng aking Ama. Yung kalooban ng Ama is, kung makita siya, ligtas.
Ang kalooban naman ngayon, kung maniwala sa blood, ligtas. Yun lang dalawa na yun. So, yung sinasabi mo, I hope na merong ganyan. Oh, dito ako sa Jesus na to, dito ako sa Jesus na yan. Oy, naligtas ako under this church, under this that. I hope you are right. Kasi kung tama ka, lahat ng mga church ngayon ligtas. Pero merong warning si Paul. Paul ha? Paul warning us. Si Peter hindi tayo winarningan sa gospel. The rest of the apostles walang warning sa gospel. Pero si Paul meron. Preaching another Jesus, preaching another spirit, preaching another gospel. So, Paul, what is that gospel? That gospel is the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. When you believe this, you are saved. So, anong gagawin ko, Paul? Paul, naniniwala ako dyan. Ano ang gagawin ko? Lean toward the spirit and not to the flesh. Ibig sabihin, dahil ligtas ka na, then labanan mo na yung mga tawag ng laman kasi may reward ka sa langit. So, to answer your question, kung ang sinasabi mo about, oh, paano ka naligtas, dito ka ba, if you were right about that, maraming maliligtas, and I can agree with you, sana tama ka. Dahil maraming maliligtas. Pero kung yung sinasabi ko yung tama, na under Apostle Paul, hindi tayo pwede magkaroon ng different Jesus. Hindi pwede. Kailangan isang Jesus lang. And Brother Abraham ko, yung wisdom na to ibibigay ko sa iyo. I hope makita mo. Nung wala pang Jesus, God of Israel versus many gods. Ang daming gods, di ba? Kaya may nation of Israel to tell these other gods or people, other different gods, oy, nandito ang tamang God sa God of Israel. Kaya magpa-convert kayo, be a proselyte Jew, at magpatuli kayo. That was the war. God of Israel versus many gods. Right now is Jesus of Apostle Paul under the blood of Jesus Christ versus what? Jesus of JIL. Jesus of Iglesia ni Cristo. I don't know your church, kung faith plus works. Jesus of Jehovah's Witness. So Jesus versus many Jesuses. Ngayon, Old Testament is God versus many gods. So, sino ang tamang God noon? God of Israel. Hindi God of Pharaoh. Hindi yung God ng Zeus. Hindi yung God ng kung sino. Hindi yung God kung ano-ano. Di ba? Sino ang tamang Jesus ngayon? Hindi ang God of Iglesia ni Cristo. Hindi ang God ng RCC. Hindi ang God ng JIL. Para sa akin to kundi ang God or Jesus ni Apostle Paul. Talking about Jesuses ngayon So, yung question mo, again, I don't think it will happen na, ako under this Jesus or under this Christ. Hindi. Para sa akin, isa lang, Brother Albert. Amen. May follow-up ako, last na ako, Pastor. Okay. Sige. I don't know Meron tayong 7 minutes, Sige, Brother. Sige po, Pastor. I don't know if you can remember yung passage sa John chapter 8 wherein kausap ni Jesus yung mga... John chapter 8? John chapter 8 from probably 56 to 58, yung time na kausap niya yung mga Jews, tapos sabi niya, nakita ni Abraham yung day ko as siya'y nagalak. And so, my question, a little bit will pass on that, pero dito sa Galatians chapter 3, sabi rito, kasi ang pinag-uusapan natin kung magkaiba ba yung salvation, yung way. Sabi sa Galatians chapter 3 verse 8, sabi rito, in the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham, saying, in you shall all the nation be blessed. So that those who are of faith are blessed along with Abraham, the man of faith. Hindi kaya, Pastor, ang isang pagtingin dito ay yung iisa lang yung gospel at iisa lang ang tagapagligtas from OT hanggang New T, wherein pa ito yung evidence. Nakita na to beforehand ni Abraham yung gospel at nanampalataya siya dun sa Kristo na paparating. Na typological pa lang pero nonetheless, nanampalataya pa rin siya, kaya siya nagalak. Yes. Okay. Kailangan makita natin yung purpose ni Abraham
or ang purpose ng Bible. Gusto, sa mga nakikinig dito daw, sana makita niyo yung wisdom na sasabihin ko sa inyo through kung paano ko naiintindihan ng Bible. Ang Bible is about the coming king, okay? Is about the coming king kasi kahit ano ang gawin ng God, nakilalanin niyo ko, nagfo-fall. Abraham, 'di ba? Or Adam and Eve. Magmula kay Adam and Eve, bago pa makarating kay Moses, ang dami nang nangyari, 'di ba? Bakit si Moses ang nagsulat ng Bible? Ng 5 books, 'di ba? Ano nga tawag doon? Pentateuch? Yung Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers, 'di ba? Torah. 'Di ba? Yung Torah. Torah Okay. tawag, Torah. Torah. Bakit isipin niyo yung wisdom lang ha. This is just a wisdom. Bakit ang God ang pinagsulat ay si Moses? Why? Bakit hindi si Abraham? Bakit hindi si Noah? Bakit hindi yung magkalaban ng magkapatid Abel at Cain? Bakit hindi? Bakit hindi? Look at the wisdom na ibibigay ko sa inyo. Kasi no matter what God do, wala siyang makuha na ako lang ang sambahin nyo. Always nagpo-fall. Nagpo-fall sila pagdating doon sa maging matino tayo sa kanya. So ano ang ginawa niya? Isusulat niya yung Bible at this is how it goes. Moses, isulat mo to, tingnan mo yung nangyari kay Abraham. Now, here comes Abraham, di ba? Let's keep Noah. No, yung kay Abraham, yung question mo, this is what happens. Paliwanag mo sa kanila kung ano ang ginawa ko kay Abraham. Ito ang isulat mo na Abraham believed God and it was counted or imputed to him as righteousness. So Abraham, ikaw ang gagamitin ko na pagbaba ko sa iyo galing ang lineage na to. Sa iyo manggagaling. Tandaan nyo, marami ng tao nun, di ba? Marami ng tao nun. Bibigyan kita ng 2 covenants. The other one is the father of the nation of Israel, and that is the foreseeing, foretelling ng pagbaba ko, dahil ang kaligtasan dyan ay blood of animal, the Lamb of God, napapatayin ako. Yan ang purpose. And I have other covenant na ibibigay sa iyo. You will be the father of many nations. Yun yung sinabi mo, by faith. So, habang nandoon ang nation of Israel, hindi lang by faith ang kaligtasan. Kung hindi yung sinasabi ng Diyos na ito yung gagawin nyo habang hindi pa ako bumababa. Habang hindi pa ako bumababa, ganito ang gagawin nyo. Tawagin si Isaiah, magbigay ng istorya kay Ruth, magbigay dito kay Malachi, Numbers, ganto. Now here comes Jesus. Kung si Jesus ay tinanggap na king, wala na ang promise na by faith. Kasi maghahari na siya. Jesus is king na eh. Pero dahil ang Bible ay nakita ng Diyos, di ba? Ito ang mangyayari, ito ang mangyayari. Now, nung pinatay si Jesus Christ, Brother Albert, ito na yung sinabi dyan na the promise na by faith, many nations will be saved na kagaya ni Abraham. Kagaya ni Abraham ngayon yung kaligtasan natin or through faith. Ito yung sinasabi mo na hindi ba pareho nung noon? Hindi ba pareho? Starting point, mangyayari pa lang. Father of many nations, hindi pa nangyayari during the time of the nation of Israel, the Old Testament. Okay? That is the first covenant. Ikaw ang father nito, mangyayari yan, sabi ng God. Pag pinatay na si Jesus Christ, in-explain niya sa Isaiah, then the other covenants will be fulfilled after my resurrection. Now he is resurrected. What is the other covenant? The promised King, the promised Christ. Through faith, you will be called the father of many nations, and I am one of them. Ikaw yun. Through faith, kagaya ng faith ni Abraham, ngayon ang fullness noon. Ngayon yun, right now, not during the time of the nation of Israel. Kasi yun pa lang ang wisdom na sinasabi ko sa inyo na gagamitin ng Diyos ang nation of Israel to fulfill the promise kay Abraham na through faith, ligtas ang many nation. Kasi that time, nation of Israel lang eh. Pero ngayon, many nations na kasi many nations are maraming believers. At ang believers na yon ay galing sa faith ni Abraham.
So pagka nakita natin yung promise na nangyayari ngayon, makikita natin na we are not just imputed righteousness, but we are sealed with that righteousness of God. Kaya sabi ng God, the sons of God hindi na nagkakasala. Yun yung kinuha ng Kalawakan na hindi na daw siya nagkakasala. Ang sabi ng God doon, the sons of God hindi na nagkakasala because they are born again. They are born of spirit, di ba? Flesh of flesh, mother and son, mother and daughter, and of spirit. Ano yung spirit? When you believe, you are sealed with the Holy Spirit. Kaya in the eyes of God, through faith, hindi tayo nagkakasala. Yun yung faith ngayon na nakuha natin from Abraham. But during the time of without Jesus Christ, hindi pa ganyan. Kasi that is the first covenant. Ngayon, nandito na tayo sa second, yun yung fullness ng sinasabi mo ngayon, ngayong time na yun. Pero pag nag-expire to sa rapture, they have another salvation. Faith plus works again. But hindi pag-aalay ng animal, kundi iaalay mo na yung sarili mo, let them kill you, not to take the mark of the beast. Pero ibang topic yan. Pero Brother Albert, sana nakita niyo yung paliwanag ko. Next question. Brother Albert, may... Pwede Ay, bang magtanong? pwede ba? O sige, i-last natin to sige. ha, 9:30 ha. Sige, sige. Okay. Sige, Pastor. Regarding lang naman sa transitioning, no, na aral ninyo. Kasi lagi niyong sinasabi na mag-focus tayo sa ministry ni Paul sa kanyang mga aral. Pero sa Biblia, si Peter ay nagtuturo din ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo sa Acts 2:23 to 24. Then nilinaw din niya na he was saved by grace also. Acts 15 verse 11. Ang tanong ko, yung pangangaral ni Peter hindi na ba applicable since pareho lang naman sila ng na-receive na kaligtasan at the way ng pangangaral? Bigyan mo ako ng example, ano ba ang turo ni Peter sa kaligtasan? Sabi mo sa akin para masabi ko. Yung applicable kasi na sinasabi mo, kasi sa Acts 2:38, sabi niya, yung Acts 2:38, iba ang sinabi niya sa Acts 16 or Acts 15 and 16, iba ang sinabi niya. So bigyan mo ako ng example, ano ba ang tinuturo ni Peter sa salvation? Acts 2 nagsimula ang ano dito is Acts 16 hanggang verse 37. So dito sa 23 to 24, siya ay nangaral na si Kristo ay pinatay, verse 24, at siya ay binuhay na mga muli ng Diyos. So implied na dito yung death, burial, and resurrection. Yeah. Ngayon, he was saved by grace. Siyempre, hindi natin tinututulan yan. Kung si Paul, saved by grace at nangangaral ng the same with Peter, so ano ba ang pinopoint out ng transitioning ninyo? Ito, ang pinopoint out ng transitioning. Okay, ang pinopoint out ng transitioning kay Peter, gusto ko ibalik sa iyo, do not go to the way of the Gentiles. Yung preaching niya is kasama pa yung water baptism. Okay, sabi sa Acts 1, sa Acts 1:5, sabi ni Jesus Christ, John indeed baptized you with water, but not many days hence you will be baptized with the Holy Ghost. Sino kausap niya dito? The 12 apostles. Ngayon, yung water baptism sa Acts 2, Acts 1 hanggang 7, no Gentiles yet na nagpipreach si Peter. Walang Gentiles. I can challenge all of you sa Acts 1 through 7, walang lumalabas na apostles to preach to the Gentiles. So ang preaching ni Apostle Peter dyan is, ye or you men of Israel, all the house of Israel. By context, sinabi niya sa 36 ng Acts 2, therefore, let all the house of Israel, sino yun? Israelites. Hindi tayo kasama doon. Know assuredly that God had made that same Jesus, whom you have crucified, both Lord and Christ. So kayong tayong mga Israelite, gusto ko lang sabihin sa inyo na pinadala ni God si Lord na Christ na ipinako nyo. Anong sabi ng mga Israelite? Walang Gentiles dito ha. Now when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter,
and the rest of the apostles, men and brethren, ano ngayon ang gagawin natin? What must we do? Pinatay pala natin ang Messiah. Ano sabi ni Peter? Then Peter said unto them, repent. Ano yung repent? Palitan nyo ngayon ang ginawa nyo or magkaroon kayo ng sorrow sa heart ninyo and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. In the name. It's not in the death, burial, and resurrection. So doon papasok yung in the name of Jesus Christ. Why? Kasi pagbaba ni Jesus Christ, ang pinakikilala niya is about His name. Sa pangalan, maliligtas ka pag nakita mo. Pero ngayon, hindi na. Hindi na. Through faith. Through faith na. Kaya yung transitioning ng chapter 1 to chapter 7, pagdating sa chapter 8, pumasok na ang salvation ng proselyte Jew. Na meron ng mga Christian or Jew na nag-convert na, naliligtas na sila doon sa kasama ng meron pang water baptism. Pagdating sa 9, tinawag na ni God. Kasi, Brad, gusto kong sabihin sa inyo, yung Book of Acts is historical view ng Old Testament kung ano ang ginawa ni Jesus at kung ano ang gagawin pa. So, kailangan makita natin ang transitioning kung paano niya ipinaliliwanag kay Peter ang sinabi niya kay Apostle Paul. So, pagdating sa chapter 9, tinawag na si Apostle Paul. Pagkaturo ni Jesus Christ kay Apostle Paul, pumunta na siya sa Arabia. Pagbalik niya sa chapter 13, ginather niya, kinausap niya ang mga apostles. Diba? Takot na takot pa ang mga apostles kasi dati siyang mamamatay tao. Pagdating sa chapter 15, ayun, nagsabi na si Peter na from the grace of God, we are saved. Diba? I think, alam mo yan, sa 15, okay, by memory, ito yung sinabi niya sa Acts 15. Dahil nabanggit mo yung 15, I think simulan natin sa 4 or 2. Sabi niya, and being brought on their way by the church, they passed through Phoenicia and Samaria, and declaring the conversion of the Gentiles, and they caused great joy unto all the brethren. So 4. And when they were come to Jerusalem, they were received of the church and of the apostles and the elders, and they declared all things that God had done with them. Yung mga tinatawag na binigay na pag-aalaga ng Diyos. Pagdating sa 5, there rose up certain of the sect of the Pharisees which believed, saying that it was needful to circumcise them and to command them to keep the law of Moses. Merong Pharisee na tumayo doon na kailangan pa na matuli. Kailangan pa na may gawin tayo habang nandoon si Peter, ha? Kailangan pa meron tayong paniniwala kay Kristo at kailangan pa rin silang tuliin, sundin ang law. Sabi sa 6, and the apostles and elders came together for to consider of this matter. Pagdating sa 7, and when there had been much disputing, nung nagtatalo-talo sila na kailangan may tuliin, kailangan wala, ito yung 7. And when there had been much disputing, Peter rose up. Ito na ha, yung nasabi mong point. And said unto them, men and brethren, you know how that good while ago God made choice among us, that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel and believe. Bakit sinasabi na niya yung gospel and believe sa 15? Kasi nakausap niya si Apostle Paul about the gospel. Pagdating sa 8, and God which knoweth the hearts bear them witness, giving them the Holy Ghost. Sa gospel and believe, bibigay daw sa kanila ang Holy Ghost pag naniwala. Kung titingnan mo, where is the water baptism? Where is repent? Nawala na, di ba? Pagdating sa 9, and put the difference between us and them, purifying their hearts by faith. O nasaan yung Acts 2:38? Repent and be baptized. Pero dito sabi namin niya, by faith. So paano nag-transition? Paul talked to them during chapter 13 and Peter changed his word, di ba? Sa 10, now therefore, why tempt ye God
to put a yoke upon the neck of the disciples, which neither our fathers nor we were able to bear. Sabi niya, nung may dispute na, kailangan matulian yan. Kailangan sumunod tayo kay Jesus Christ. Sabi ni Peter, by faith talaga. Bakit mo itetempa ang God na kahit tayo hindi natin magawa, bakit natin ibibigay sa mga Gentiles pa yan? Tayo nga hindi natin nagawa eh. So yung purifying of the hearts by faith, di ba? Believe, mapupurify sila, magkakaroon ng holy. Bakit sa Acts 2:38 hindi niya sinasabi yon? Why? Kasi the transition of the doctrines of the gospel na binanggit niya ay natutunan na niya kay Apostle Paul. Kaya pagdating sa Acts 16, just believe and you shall be saved in thine house. So doon ko sinasabi sa inyo na mayroong pagkakaiba because Peter was called to preach to the Jews. Paul was called to preach to the Gentiles. But Jesus in between reconciled that together through vision kay Peter, and then kinumbine yung pagkakausap ni Paul kay Peter, and yet right now, just believe. Pero dati, repent and be baptized. Okay? Transition yan. Ganito ba? From the or from the Jews. Okay? Napuputol ka, bro. Napuputol ba? Oh, parang robotic siya. Oo nga, no? Medyo ako. Last ako ulit. Na close. Okay, meron lang technical problem pero shoutout muna mga kapatid. Habang naghihintay, nandito si Anthony Bock, Denmark, Brother Pilingero, Brother Albert, Jesse Boy, nandito din. Si Mark Umba, Pastor Mark Michilada, at si Brother Marty, kakapasok lang din. Brother Ron ng UPC, Brother Zach ng Saksi ni Cristo, na nagmamasid lang. Ayan. At si Sister Nena, yung Mother Earth namin dito. Naglo-loading siya. Ayan, masok. Nawawala. Actually, mahina minsan talaga yung signal niya kasi parang nasa hotel siya. So, baka yung signal dun sa door. Shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live, at yung link natin nakapaskill dyan sa ating comment, nagapin. Kung gusto nyo pumasok mga kapatid or magpatuloy kayo sa pagtatanong dahil tuloy-tuloy pa din dito sa Debaters Convention. Syempre, off live nga lang. So, pasok lang kayo. Brother Ray Pilapil Jr. ng MCGI, Brother Discipulo, I think SDA to si Brother Discipulo, Brother Elmer Chavez ng Baptist, Baptist na hindi to Calvinist. Shoutout din kay Emmy Alfonso, ex-MCGI, yung aking mga sister dyan. Si Sister Emmy, Sister Grace Barrios, Sister Maria, syempre si Sister Nena. At okay, I think okay na daw yun. Si Brother Alex. Pwede kong i-end ito. End ko na. Confirm lang natin kung talagang nahihirapan siyang pumasok. Ayan. So, last naman lang yun. At okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang podcast ni Pastor Alexander. Please subscribe nyo itong YouTube channel, Russia Debates TV. Please follow me, Russia Vista, dahil dito ako laging nagla-live kay Pastor every 8 PM yan mga kapatid. Schedule siya sa akin every day yan, pero hindi ginagawa ni Pastor kasi napaka-busy niya, pero pag may pagkakataon nila live ko talaga siya. At mga kapatid, kung gusto niyo suri sa pananampalataya ni Pastor sa Blood is Salvation Church, so pwede niyo siyang i-follow din.
At Debaters Convention, syempre lagi-lagi yan. I hope na yung mga posting natin sa page at group. At again mga kapatid, yung ating link sa ating Debaters Convention, nasa Discord na kami kasi medyo maganda dito yung platform natin. At inimbitahan ko din kayo na mag-download ng Discord mga kapatid. So, pasok kayo, nakatag ang ating group dyan. Meron kaming sariling rules dito, syempre. At yung mga pumasok dito, hindi po mga basta-basta, mga debater po to. Napaka magagaling, napakatalino yung mga nasa loob. At I'm sure, mga kapatid, mag-enjoy kayo dito. Hindi ito gaya ng nakikita nyo sa TikTok, yung medyo magulo, pero dito mga kapatid, napaka tawag nito, parang stable na meron talagang batas dito at napaka namin dito, napaka friendly as possible kasi nag-aaral nga tayo sa pananampalataya, so dapat sinasabuhay din natin. So maraming salamat mga kapatid. This is Admin Rasha ng Rasha TV. Maraming salamat at we're out.